invitation. I can just get your attention for just 2 minutes. Dito tayo sa Hello, sino mga nasa plan? Si Andy ko, I call Andy kasi very close kami pa yan before. In fact, ako ang live parent na yung siya ay kasal niya. So, family ko ang tuloy sa kanya. And papasalamat ako because there was given this opportunity. Yes, sir. So, yung sinabihan po niya ko na I can speak to YSK na industry, hindi pa ako nag-dalawang isip. Kasi yung sasabihin ko sa inyo is not also just for you. Actually, it was not necessary. Ang pinabasa ko, nagano sa akin na yung message na sasabihin mo, hindi na para sa inyo. Para sa inyo yan. Kasi yung word of God is like, ano yung binabasa ng video. Hindi ka tulad ng ibang books na pag pinasa mo sa message, dalawa, alam mo na yung content ng books. Pero ang Bible, nag-beses mo man yung basahin, kahit isang verse yan, ang daming meaning ang nasa yung Bible. Whether ikaw ay test na best, or you are down, successful ka sa buhay mo, o hindi. Kahit isang verse lang yan, iba, parang ito pumasa ka naman yung So, just want to let you know na habang nag-iisip pa lang sa sasabihin, parang sin sa akin ako yun na ito yung sasabihin mo. Kasi para sa iyo yan, at para sa kanila, para sa iyo din. Kasi mayroon nag-content dito na parang may sabi sa iyo, kaya may alam masasalita, pero deep inside, I think the Lord is not for me also. So if I can just get you just a few minutes of your time. Para tayo mo at least, yung salita ng Panginoon ay hindi makatapin sa oras. Amen? Amen. Let's pray. Father God, I thank the Lord for this opportunity that you have given us to know. Lord, I am not a pastor or I am not a priest of God. You have called this one, Pastor God, to preach your word of God, whether our friends, our families, of God, our best friends, everything in Panginoon. You have commanded us, O God, to share your word of God, share the gospel of Jesus Christ, for our salvation and that for preservation. Father, I pray, Lord, na kung saan mo, Panginoon, ay hindi uwi sa wala o God, this will kakasip Panginoon sa buhay ng mga young people, Panginoon. Just to remember, God, that without you, O God, they are nothing, O God. Umaga Panginoon, parang kagalit sa O God, or how faithful they are, God, sa kanilang business, O God. Without you, God, as their Savior, God, as their Father, Panginoon. Follow na ito lahat ng kanyang namin. So I pray, Lord, na kami muli, Panginoon, this message, O God, will kakasip Panginoon sa lahat sa amin, Panginoon natin, O God. We thank you, God, for this opportunity, God. Even for the freedom, Panginoon, na nagdala kami, Panginoon. And next to our sa Panginoon, na kayo, nagdala kami, Panginoon. Lalo na Panginoon, open sa lahat, Panginoon. Yes, salamat, Lord, because we know that you are here tonight, O God. Father, I give you glory tonight in Jesus' name. Amen. 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 So open our Bible to Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Okay, let's go ahead and read this verse. Okay. Alam mo ba? Okay na. To the angel of the church of Ephesus write, this thing says, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. You have tested those who say they are apostles, and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you. You have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first work. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to him from the tree of life, which is in the midst of the paradise. Hallelujah. Iyan ko lang itong first word dito. At i-address ko na to the YSK group or the young people of Joma. Kasi bang churches ang nandito so. Iyan ko lang sa segment para tayo sa ating kano. Kasi sabi ko kami na para sa ating ko lang. At lalo na kayong mga young people. Mas yung opportunity na kaysa sa amin. Kasi I'm already 37, some of us here are way older than me. Bakit? Kasi ano natin na yung kabataan, kaya sabi nila future ng church daw. Ano yung future ng bayan. Pero minsan, depende sa kabataan. Either kung nasa kabilang side ka, meron ang mangyayari sa bansa natin. Kasi tiyawid ka, Ilan ka na? mas magandang masasayan ng Panginoon kasi madito lahat tayo, lahat ng tao dito masasay, di ba? Dapat tayo ng ating bayan. Pero dito sa Revelation chapter 2 at 3, itong sinasabi dito, hindi niya sinasabi yung immorality. Pero nagpapatungkol ito doon sa yung first love, di ba? Kasi minsan napaka-busy tayo. Thinking na, dahil yung ministry, active ako sa church. Parang kanan natin, that's the best part of Christian life natin. Pero actually, minsan nakalimutan natin yung quality time dito. Na ano ba mas importante? Yung kaya natin sa Panginoon o yung ministry natin? O yung friends natin o yung time natin sa Panginoon? Tulad nga itong may testimony kasi sometimes yung family ko, lalo na kung hindi distance yung family. Mas mahirap yun. Kasi lalo na sa ating mga Pilipinas, yung states kasi iba eh. Mas nag-18 ka, mahala ka sa walang pakialam yung kayo sa'yo. Kasi 18 ka na, alis ka na ba. Sa atin iba, very close yung family natin. So minsan ayaw natin masaktan yung family natin sa kayo sinasabi ko kung ito. Parang the other hand, without God, wala tayong family. Hindi ka magiging successful without God. So, sabi dito yung sa verses 2, yung verses 2 at 3, nakikita niya niya sa mukha na yung pala yung ginagawa natin sila nila, alam nila yung mga pagkakamali ng mga pamaging nag-persevere sila, kaya silang kaiser. At hindi din ang isa dito eh, isa doon yung siguro yung priority nila. Kaya sa 2 months, time nila with friends, or with family, or kahit sa ministry natin, parang yung mga nagiging sa sideline niya na, sa ano na, absent ka lang sa basketball ka, let's ka lang muna. Pag kunang natin sa tao, sa kakatawas. Pero nakakatakot yun eh. Kasi sometimes, kala kung everything is alright, buhay natin. Nakakap yung natin parang may kailangan. Parang nadaling kasi kami muna ng Panginoon. Pero sabi niya, unless you repent, yung mangyayari sa atin. Sabi ng Panginoon, remember where you are fallen. So my suggestion is, siguro yung, kasi pag saan tayo dito sa sarili natin, wala tayo ng Lord, hindi natin alam kung saan tayo pinamagin. But minsan, kahit nasa ministry ka na or busy ka, I don't know kung gano'n ito, but based on my experience, nangyari ko sa akin. Kasi, okay, not to them, alam nila yan. I was also a youth sa company. I was also busy. Every Sunday, every Friday, in fact, lahat ng girlfriend ay kapatid niya ako din. So, close kami, very close kami na. Ate lang. Pero in reality, Yori ka po. parang guilty ako sa Panginoon. Parang hindi ako masaya.
Kaya pregnancy, dalawa ko sa akin. Ano rin yung CYR. Ngayon ganun sa akin karanasan. Parang wala akong kain sa akin. Never ka nakikita nila sa Bible. Na yung talagang, kasi hindi lang simple pa sa akin mga kami kasi never ka nag-pray na pray ka, kailangan mo. And then what? Ano? Exercise na ulit. Andun natin yung talagang parang sa akin, Lord, kaya nasa Diyos ako. So bilang mga isipin natin na sometimes natin yung minsan umilis natin na agaw ng I'm not saying na mag-quick kayo sa release or kundi itinag natin sa sarili natin, Lord, am I too busy? So hindi kita napansin, am I too busy with my ministry? Or am I too busy with practice? Sabi ko ng Diyos, parang siguro kung sa mag-growth, kaya ako sino may growth ng growth habit. Anong feeling natin na manlaw na tayo? Wala na tayo sa isa-isa. Parang masagot, di ba? So, ganun din ang Panginoon. Parang hindi natin siya nakapunin. Pero masyado tayong busy sa sarili. Parang na mga yan ko, hindi mo natin kaanong responsibility. Ako, gusto yung mamumukas ka, may bukod sa akin, hindi naman ako pa sa iwan kasi naman ko. Pero sa ating mga yan, isipin natin na bago tayo gumawa ng plans natin. Kailangan na natin ang pag-ibig. Bago binisip ang loob niya. Diba? So sometimes yung ating career, sa akin, yung successful tayo sa school. Sa akin, yung ginagawa tayo. Kasi may problem tayo sa akin. To the point na sasabihin sa atin yung ating Happy Father's Day sa linggo. Father tayo dito, Lord, ating prayer. Hindi niya ating devotion sa Panginoon. Ang ibig na ng ministry natin, nagkapit ng natin. So sabi mo kanina, kung hindi tayo na ingat yan, hindi mo na sa mga natin, yung ginawa natin. Meron ko kasi mga itasal, university yung sa work ako. Kasi sa States, ako sa Dipot, then sa President Washington. Pero yung pagkakit sa trabaho, sometimes compromise na atin. Alam ko kung ginamit ng Panginoon yung isang Christian para sabihan ako ng mga palaban. Yung nagkamay sa atin nga, sabi ko sa isang Christian, ano sinabi sa atin? I don't see that in your life. So that para lang kayo. Pero isa lang sabi ng pera, yung buong araw ko, masira, parang natahiya ako. Hindi ako natahiya sa kanya, parang natahiya ako sa Panginoon. So after that, natapos sa bagla, ako sa dito. Ako nakasaya rin. Hindi, pasokin ko sabihin na daming hindi ka ng paso. Pero sa diya, hindi ko nakikita na parang mula sa iyo yung pag-ibig ka. So parang kung sinasabi nila, don't tell me your Christian if you don't live like one. Kasi yung nangyari kasi, kung wala ako uminis ito, ang life ko yan, tapos nag-serve ako sa kaya pagdating na sa akin, private life ko yung trabaho. Hindi ko na ako internet, Facebook. So parang, lalo na ngayon yung generation ngayon, pinapasamahan ko sa parang ang mga mga. And then if you're not careful, pag hindi tayo rooted sa Word of God, masasway tayo sa kabilang side, sa kasi I have seen ministers even before when I was younger. Napaka-faithful nila, before the day now. Ano sa hindi natin tinidast ko sila? Nakikita ko lang na unang ngayon pa pero circles na. Ano ko paano po minsan nga, pero kung titignan mo sila, ito pa talaga ang Kristiyano. Pero hindi natin alam yung kami nangyayari sa akin nasa sila na ayoko mangyari sa akin, sa aking buhay. Kasi I may not be a drunkard, pero there are other ways to make kong gabi na sa kaya sinabi dito na Panginoon, remember where you are fallen. Kung sa tingin nyo, empty kayo or parang hindi na kayo sa Panginoon, ibalik nyo yung dati mong
Kayo yung tinanggap niya ang Panginoon. Okay, kami ko yung saan kayo nagkamali. Kasi ako nung time na sabi ko, I remember where I fall. That is when I start reading the Word of God, and then I start praying. Kasi yung ministry, parang alam kung ano minsan yung joy, tutulog lang yan eh. Kasi because you love God. Pero when I search my life, mga ko lang, nakita ko yung, parang kung sinabi overwhelmed ko lang, parang prove it. Parang may prove sa akin. That's when I started compromising my faith. When I stopped reading the Word of God, and then I stopped praying. But at the same time, I'm still serving as a deacon. Sometimes I did Bible study. Kasi dahil ko, kaming wife ko, pagpilihan ng Panginoon. Outside of the church, alam na lang buhay ko. But inside the church, kaming hold yan. Pero sabi ng Panginoon, nakikita niya yung aking buhay. Nakikita niya yung buhay namin. Yun ang aking pero dito sabi ng Panginoon, nakikita niya yung ginagawa niyo. In fact, faithful ka, diba? Yun yung faithful na sa Panginoon. Yung verse sa kanya. Pero sabi ko, sinabi niya, you have lost the first love. You have lost. Maring hindi lahat, maring sa tayo na nandito, na nandito nga kayo gabi, nandito kayo ngayong gabi nito. Pero nandito talaga kayo because we love God or dahil hindi ka kayo or hindi yung class natin or yung water natin, yung water natin. Or are we here because of God, because of Jesus? I pray na lalo na kayo yung sa inyo nasa college na sa high school. Kaya natin na without, kasi kaya sa inyo natin without Jesus, hindi tayo magiging successful. Without Jesus, hindi kami successful ang kaya. Amen. And without Jesus, hindi kami successful sa church. Church ito, hindi kami mga ministry. Amen. 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 But if you go, I'm sorry, that's kind of bad. Now let me just go to Luke 10:38. Luke 10:38 to 40. Makita. Basta ko from there. 38. Luke 10:38. Now it happened that he entered, this is Jesus, that he entered a certain and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted much serving. And she opposed him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from me. Amen. Amen. So dito nakita mo, hindi niya sinabing mali yung ginawa ni Martha, di ba? Pero pinuwi niya si Mary. Why? Kasi hindi ni Mary na makinig kay Jesus. So dito mga naman natin, ang importante kayo, sabi kami Mary na conversation with the Lord. Bago yung ministry. So, pakita natin na hindi ibig sabihin na marami tayong ministry na pwede natin na salit yung personal devotion natin sa Panginoon. Kasi first thing is first, yung ating relationship sa Panginoon. Kaya, yun nga sinabi ko sa inyo na, even in America, I was backslider talaga. Alam mo, ang gusto ng wife niya. Kasi go to church, there was a time na parang, Lord, bakit na ako hindi lang anak ng pastor? Because your life ko is like empty. Parang anak ng pastor, I grew up here. So lahat ng services ang kita ko, lahat ng Bible study or prayer meeting, pero parang pagdating sa system ng kalimutan ko. Ibig sabihin, hindi sa dami ng attend mo ng DVDs or Amen. ng prayer meeting. Amen. Kasi yung life ko, hindi rooted sa Word of God. Kasi Hallelujah. ang natin sa personal relationship. Hallelujah. Ibig sabihin, di ba, Christian yung parents mo, o Christian yung girlfriend o boyfriend mo, automatic
buti kayo sa Word of God. Oh, yep. Ang lalo na ngayon, ano ngayon na nga pasamaan ang mundo. Yung naging mali ay tama na. Diba? Lalo sa stage yung gay, pwede na maging magkasawa yan. Kaya sa mga kisas, doon yan hindi pwede. Talagang nasupag-supag, diba? Pero ngayon pwede niya. Hindi pa, ginagawa nilang patas. So makita mo yung difference. At lahat ng bagay na illegal noon ngayon, ginagawa ng legal. Ewan ko dito sa Philippines. Kaya tama yung Word of God na kung hindi ka kasabay noon, madala ka. So my prayer is this, habang nandito tayo, habang free tayo makikinig ng Word of God, habang free tayo gawin mo para sa Panginoon, gawin niyo, make sure na free tayo sa Word of God. Kasi darating yung talo lang dahil na pwede ka naman magkakapamilya ka, or yung kasal nyo babalik sa inyong mga lugar, or some of you go to Manila or different places. If you are not rooted sa Word of God, napakahirap. Amen. Kaya I pray na yung naging serious tayo sa ating personal walk with God. Kasi napakahirap po. I mean, 27 na ako ngayon. Pero masasabi ko na yung aking yung single life ko, masasabi ko na most of them were failures. Kasi mga decisions ko mali-mali. If I can only go back at ayusin yun, siguro na ayusin ko. Too late na, hindi tayo pwedeng bumalik sa mga nakaraan natin. Pero one thing is for sure, if we ask forgiveness, Amen. God will forgive you. Amen. He will give you a chance. Amen. Amen. Mali ngayon, hindi nyo maintindihan, pero in the end, ma-realize nyo na, you will remember this word na first thing is first, balik natin yung ating seal, balikin ng pagmamahal natin sa Panginoon. Hallelujah. Kasi kung hindi, tayo yung relationship natin sa Panginoon. So, ang prayer ko nga, na kung meron din ang discourage sa walk niya sa Panginoon, maybe because of your frustration. Or like yung family niya hindi Christian. Or maybe financially or healthy. Lord, akala ko pag born again na easy na napakadali. No, remember that we are still in the world. But if you have Jesus in your heart, talagang buti tayo sa Panginoon. Ano mga kaya sila, ma-overcome natin. Amen. Amen. Kaya, maybe in the future natin sa inyo yung discuss na ayaw ko natin, pero if ever na natin tayo sa inyong buhay, remember na meron tayong Panginoon. Not only that, mayroon tayong mga Christians na willing mag-pray sa atin. So I hope and pray na bago tayo magbigay ng i-decide sa buhay natin, make sure that God is always our priority. Amen. Amen. So pag-wait tayo sa ating mga ministry, huwag tayo mag-wait sa ministry natin. Ano lang natin, i-assess natin, Lord, am I doing this for you? Or am I doing this to show or whatever? Kasi mahirap na nasa ministry ka kung talagang hindi naman yung relationship natin sa Panginoon hindi lahat. Diba? Sometimes sa ating friends, can we at least sacrifice time sa kanila para lang magkaroon tayo ng time sa Panginoon. Make sure na talagang buhay natin bago tayo spend ng time sa friends natin. Meron tayong makalatao sa Panginoon. Yung confident natin, prayer sa pagbabasa ng Word of God. So, I pray na maging successful yung YSK. Kapag natin tingnan yung anong background sila or, mayaman na silang nila. But let's continue to pray. Pray with one another. Let's pick up our relationship with one another. Kasi, mahirap kasi pagkaya. But we also make sure na, Lord, ikaw lang po ang talagang maasahan ko.
So before we do anything else, I pray na balik natin yung sigla. Yung sigla natin yung kinagat natin ng Panginoon. Gawin natin ulit yung ginawa natin before. Before it's too late. Amen. Kasi asas natin yung buhay natin. Panginoon, saan dapat nagkamali? Or maybe that time, maybe one Tuesday or one Sunday, I forgot to pray. Or I took it for granted. But I pray that you can bring back the joy of my salvation now. Napatawalan po ko sa akin. Amen. 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 So before I end, one more testimony na ibigay ko sa akin.